Today, we're gonna talk about the internal processing and storage of information being. So there are 5 points on our internal processing and storage information. The first one is case report procedures. So sa case report procedures natin, napag-usapan naman na natin yan, yung ating pinaka-initial one and the investigative report. So sa case report procedures natin, ang nakalagay dito is yung mga typical felony, serious accidents report, diba? Comprising yung mga pang-preliminary investigation report, pang-follow-up report, statement of arrestees, complainants, witnesses, and so forth. And sa case reports natin, kadalasan may mga multiple copies yung ibinibigay. Kasi kailangan siyang magkaroon ng mga copies in different departments, lalo na on the specializing fields, yung mga sections natin. So, in here, kailangan nakalagay din yung mga pinaka-importante, yung date and subject, kung kaya mo rin siya ibibigay, ilalagay. Sino nag-receive, diba? Yung release date nakalagay din doon. So, it is very vital, lalo na sa mga case reports natin. So, the majority of cases natin, hindi na siya kailangan ng extensive reporting, lalo na yung mga cases na pasok sa summary procedures natin. Pero for case reports na mabibigat, yung mga serious felonies na pasok sa PIs natin or yung mga preliminary investigation, ayun ang medyo kailangan is mas detailed. Ngayon, dito kasi ang ginagawa, kadalasan ang ginagawa sa case reports natin is unang-una, nare-receive. Pagka-receive, ipaprocess, kukunin natin yung mga statements, i-compile natin. And for pagpasok sa PI, kailangan ilalagay mo siya sa approved for filing. Then, pagka naka-approved for filing na, saka lang siya magkakaroon ng case number. So, sa case number, ayun na yung pinaka-control natin kung pang ilang kaso na ba to. So, ang nakalagay naman dito, together with the case number is yung ating yung complaint, kasama na yan dyan, yung sinumpang salaysay ng mga persons involved. Then syempre ang pinaka-importante talaga is yung when or mga date incidents natin. So dito nakalagay dyan yung mga master name index, yan. So ginagamit yan for control purposes. So mga numbers na naman siya na hinahandle dito sa mga case reports natin. Okay, so ang pinaka-importante, kailangan nang nakalagay dyan is insured. Diba, sigurado nakalagay kasi lalo sa mga serious felonies kailangan specific yung mga nakalagay dito. Walang pamali-mali, dapat from the first hand, yung mga periods, apostrophes, yung mga ganyan. Kailangan malinis na talaga siya. Okay? So, minimal errors lang kung sakasakali, pero dapat bago mo siya i-distribute o kaya ibigay sa mga i-communicate sa iba, kailangan na siya furnished. Okay? Next natin pag-uusapan is all about the arrest report procedures. Sa arrest report procedures natin, ang kailangan natin lang isipin dito is yung mga nahuli natin sa mga serious offenses din. Okay, yung mga arrest reports natin. Kasi kung pasok naman siya sa bond or civil liability na naman, hindi na siya pinapasok dito sa arrest report. Kasi magkakambal na to yung arrest report tsaka sa booking pagka ipapasok ka na. So, sabi ko nga, yung case report, kasama din yan, arrest report tsaka booking. So, dito naman, ang nilalagay sa arrest report natin, normally, ganun din, multiple copies. Ang original file is sinasama sa complaint report. Then, dun lang din lalabas yung arrest numbers. So, magkaibang arrest number sa case report number, ha? Baka kasi malito kayo eh. The next one is for the arrest file. Yung arrest file natin, dun yung second copy. Kailangan may second copy dun. Pero, hindi naman siya limited dun. If may nagre-request pa na iba, pwede ka makapag-provide ng iba pang copies. Pero the general rule, first copy sa arrest report is sa complaint report natin, naka-attach. Then, the second one is dun sa arrest file. Kasi part ng inclusions ng arrest report yung affidavit of arrest. Then, after dito na notify na yung arrest, yung dispatcher na sinasabi natin kanina,
ng case number, kailangan niya na ngayon sabihin sa lahat, diba? I-report review na yung lahat ng wanted, diba? Yung mga ganyan, i-extinguish na. So ibig sabihin nun, yung tao na naka-alert on the first phase is captured na. Okay? So after nun is ready na rin siya, gagawa na rin siya, lalo na kung may mga hearing siya. So kasama din tong arrest report natin kasi kailangan din makikita din siya ni judge. Okay? So dito naman si detention officer ang nagsasubscribe. Okay? May signature doon din as well as yung person na nahuli. Then pagka i-release din siya, syempre kailangan yung release date nakalagay din doon. Pipirmahan niya ulit tong arrest report natin na siya ay lalaya na. Okay? The next one is yung record element duties natin. Yung record element duties naman is assigned for identification duties in performing tasks in connection with arrest and completion of arrest. So dito naman ang isipin mo lang sa record element duties is yung total completeness ng ating arrest hanggang sa pag-release niya na. So pagka-release niya, papasok na siya dito sa record elements natin. So the first one is mag-i-issue si central booking ng number. Okay, magre-release niya ng central booking number. Then pag nakumpleto na siya, malalagay niya na siya dun sa register of entries natin. So okay, pag nalagay na siya dun sa register entries, kumbaga nalagay na siya sa system. Isipin nyo na, nalagay siya sa system, magkakaroon na ngayon siya ng departmental arrest and magkakaroon siya ng wanted check ulit. Okay, bago siya i-release. So wanted check, ganun din, kailangan ma-inform na extinguish na, lalaya na rin. So kailangan ma-inform din yung other departments on regards na paglayan na. Okay, so pagka may pending pa, kaya may kadagdagan pa, diba? Kamalas-malasan, nagkaroon ng stop order, ibig sabihin na nawaglit pang kanyang paglabas, hindi siya makakalabas. Kasi ino-notify muna lahat na i-release na si ganito. Okay? So pag may stop order, di ka ulit makakalabas. Okay? So yung wanted card naman, ganun din. Yung wanted card yung talaga yung ini-extinguish pagkahuli ng pagkahuli. Lalo na kung meron kang warrant of arrest. Kasi pagka binubuking ka na, kailangan ma-inform yung different departments o kaya yung mga within the jurisdiction na mga pinangyarihan ng krimen na itong taong to hindi na to wanted. Okay? So, sa record element duties, magkakaroon na siya ng criminal history record. Okay, sa criminal history record, nandito na yung almost all, kasama na rin dito yung personal identification file niya, yung case report niya, tsaka arrest report. Okay, sa criminal history record naman, nakalagay dito yung mga current informations niya. Tanda na current, ibig sabihin yung bago siya lumaya. Yun yung pinaka-current. Then, pag nahuli siya, madadagdagan din yun. Kasi baka nagtataka kayo, sir, paano pagka nahuli ako ulit? Baka nakulong ko na. Hindi naman sana, di ba? So, madadagdagan siya dun sa files. Okay? Next one is yung communication centers. Ganun din. Kailangan ma-inform lahat ng cancellation ng wanted o kaya kung missing siya, ganun. Ika-cancel out na yun. Okay? Sa jurisdiction and near jurisdiction nila. Nating PCPs. The next one is the personal identification files. Sa personal identification files, naintindihan na naman natin yun na it's all about yung identification ng tao. Tama ba? So, ito yung mga pasok sa record elements ng ating personal identification file. Ngayon, yung pinakauna is yung arrest booking report, fingerprint file, criminal history record na nasa record elements, diba na ipoprovide nila, personal identification ng photographic file, personal identification negative file. Ito medyo luma yung negative file, pero may iba na ina-archive na kasi ngayon. Alam ko meron na tayong own software wherein fully encrypted, dun nilalagay yung mga photo or yung mga negatives ng mga nahuhuli. Okay, so may mga encrypted softwares na tayong ginagamit for filing neto, lalo na sa photos. Next is yung crime scene photograph,
Iba yung pinangyarihan, kailangan naka-attach din doon. Then, if wanted or missing person, kailangan nakalagay dyan. Then, ang pinaka-importante is yung warrant file. Kasi pinakatatandaan natin ng pinaka-first part ng criminal justice system natin is all about the arrest. Tama ba? So, yan. Dito naman, kailangan kasi ma-assure natin, di ba, na ang arrest is, kumbaga, is fully performed well. Kasi pagka dun pa lang sumablay ka na sa arrest, di ba, lahat ng mga ikaso sa'yo would be extinguished kasi under the Constitution, we're being protected, di ba, nasa Bill of Rights natin yung illegal arrest and seizure. So, kailangan on the first hand, or kaya first place, kailangan ng arrest is legally na ginawa. Okay? So, kung warang warrant file, ibig sabihin, pasok siya ng illegal arrest. Okay? Next one is the warrant and subpoena. Ngayon, ang warrant and subpoena, nanggagaling siya sa central warrant natin and they will provide central warrant index files. But nandito yung mga originals. Kadalasan mga nasa, ang lahat ng originals, ulitin natin, ang lahat ng originals ay nasa central warrant. Okay? So, sila ang nag-handle at nagme-maintain ng mga warrants and subpoenas under the department. Okay, so eto may mga instances tayo na automated na, mga ganyan, mga court orders, sila po ang nahawak niyan. So, dito, si Central Warrant Register dapat ma-file niya ng ayos or ma-register niya yung mga informations katulad ng type of warrant, diba? Search warrant ba to, warrant of arrest, yung inclusions, yung control number or yung number ng warrant. Next is yung date and time, kung kailan na-receive from the court, yung, lalo na ba ang mga court orders. Next one is yung time and date assigned per service. Ito naman yung sa mga bookings natin. So, kung kailan siya nakapasok, kasama din siya. Person securing warrant and persons accused. Ito, importante to kung sino yung arresting officer. Kailangan naka-indicate siya dito, diba, sa mga warrants natin kung sino yung arresting officer. And syempre kung sino yung person na inaresto natin kasi ano yun, nang-aresto ka na hindi naman pala kasama dun sa sa warrant of arrest mo o kaya kumuha ka ng bagay na hindi naman pasok sa search warrant mo. So that's technicalities, ma-extinguish yung kaso. Sunod yung charges, kailangan nakalagay yan dyan. And yung time and date kung kailan nabalik ang warrant kasi may validity sa ating mga warrants, diba? Naalala nyo, so kadalasan it's 10 days may yung validity. Then dahil may court order, isa sa pinaka-importante din is yung disposition and special remarks natin. So disposition is decisions din, baka magtaka kayo. So yan, kailangan nakalagay dyan. So pagkakuha kasi ng warrant or subpoena na galing sa court or other authorized body, kasi may mga competent authorities pa tayo, kailangan ma-notify ang center to issue a receipt. Okay? Para magkaroon kagad siya ng case report number. So, pagka nagkaroon na siya ng case report number, yung warrant and subpoena, halos kasi nagsasabay na rin sila. Yung warrant or subpoena is mabibigay kay arresting officer. So, may nag-aasikaso na ng case reports natin doon. Then si arresting officer is magkakandak na rin ng arrest. Okay? So, ganito din. So, malay mo sa 10 days, may sumulpot na other evidence na hindi naman pala talaga si akusado talaga yon. So, magkakaroon ulit ng stop order. O kaya, pagka at large talaga, bumalik, within 10 days, nagkaroon ng alias warrant, kailangan ma-notify ang lahat para magkaroon ng wanted card. Okay? Ganyan ka-importante yung records natin. So, it's quite technical kung iisipin natin yung nila talaga. Mahirap siya i-distinguish kasi kung may criminal justice system tayo, sa records management, may sistema din na sinusunod, di ba? Kasi hindi naman pwede na ikaw, puro ka lang gawa, di ba? Puro ka lang gawa. Kailangan may proof ka. Ang pinaka-importante na magkakaroon tayo ng proof is through black and white, diba? Okay, so dito naman, kung ang police officer, diba,
humiling na magkaroon ng stop order. Ngayon, kailangan niya humingi ng permission sa commander or sa element supervisor na i-forward yung request. Diba? I-forward yung request na magkaroon siya ng stop order. So, pag nagka-stop order, yung information dapat ito yung mga informations na kailangan. Yung reason kung bakit humihiling ng stop order, yung officer na humihingi ng stop order siya kung kanino niya i-address, si commander, name and description, diba, ng subject na wanted, possible location ng suspect area to travel. Then, ito na yung mga personal identification, nakalagay din dito. Mostly, ito yung mga kadalasan. So, sa mga NBN, nakikita nito yung color ng mata, diba, yung hair color, eye color. Pero dito kasi mas malalim kasi lahat ng information as well as yung mga social security numbers, pasok, kinukuha din dito. Okay? So, sa ating last one, sa warrants and subpoenas is naka-color code file card siya. So, mas organized to si Central Warrant Register. Kasi kung pupunta talaga kayo sa mga personal records management, sila color coded. Okay? Yung mga files nila. So, yung iba dyan nakatabings pa. So, sa first page, makikita nyo rin dyan yung mga inclusions. Pinaka-importante yung inclusions. Kung ano yung makikita nila. Okay? So, mga other files and records naman, ito kadalasan sina NUPs, yung mga young NUPs natin, ang nag-handle nito. So, other files and records, lalo na yung mga daily records, yung kunwari, gantong patrol car. Diba? Yung patrol mobile natin, lalabas. So, sila nag-handle niya yung mga other files and records. Kunwari is number ng personnel na ipapadala ngayon sa checkpoints, yung mga due duty. Yan. So, yan ang mga other files and records natin. Pero pati kasi yun is kailangan ma-maintain, lalo na yung sa mga mobiles natin. Kasi para malaman kung sino yung last touch, baka may nakasira, nakadent, nakabangga, or whatsoever. So, that is the other files and records. Okay? Okay, to summarize the topic, this is all about the procedural na. So, kung iniisip nyo, may procedures na natin is the justice system itself. Isipin nyo na lang yung sistema ng pag-handle ng papel sa loob. Okay? So, medyo complex talaga siya. Padala dito, padala doon, copy dito, copy doon. So, ang pinaka-importante, if you're aiming to be a record supervisor o kaya mag-central warrant registry ka, kailangan organize ka talaga. Kung meron ka naman talagang hilig sa pag-organize. So, the records is for you. Okay? So, ulitin lang natin ang information or yung data natin, yung mga documents is so important for creating, and ito yung yung bottom line yung retrieval ang information, kaya natin siya ina-archive or tinatago ulit. Okay, so I do hope marami kang natutunan in this online lecture series, and I'll see you again next time. Have a good one.